Dahil ngayon po ang araw ng kanyang pag-file ng kanyang kandidatura dyan sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila. At inaantabayanan po natin sa mga oras na ito. Maya-maya baka magkaroon tayo ng live report mula mismo dyan sa COMELEC kung saan ating mapapakinggan ang talumpati ng ating mahal na alkalde ng Himpapawid, si Mayor Fred Lim, na aking kapartner dito sa ating programang Katapat at Karancho. Pero ngayong araw na ito hindi po siya makakapasok, pero bukas ating tatanungin, magkakaroon kami ng matinding balitaktakan dito kung ano ang mga nangyari at ano ang kanyang mga karanasan dito sa pag-file niya ng kandidatura bilang alkalde. Dahil sabi nga, nakita ko dun sa mga pahayagan na umuusok daw ang ilong ni COMELEC Chairman Andy Bautista dahil medyo magulo ang unang araw ng pagfa-file ng mga kandidatura. At tila sinisi yung media. Anyway, hindi po tayo nag-iisa sa ating programa ngayong umagang ito. Kasama natin pa rin, siyempre, si batiin natin na magandang umaga si Miss Kilay. Good morning, Miss Kilay. Good morning, Karancho. Okay. Ang sweet naman ng boses nito, parang wala. At siyempre si Kabuboy. Good Magandang morning. umaga. Good morning, Karancho. Ayun. Okay, tahimik din. Tahimik ang ating alaga dito sa ating studio na si Gardong ng Bayan. Pero mamaya siguro baka sakaling magising ang ating kasama rito. Anyway, sige. Ano ba pag-uusapan natin? Lahat tayo dito nakaantabay sa mga pangyayari dyan sa COMELEC. Siguro 1 linggo na yan halos. Kasi marami mga pustahan. Sino ba ang lalahok? Sino ba ang hindi lalahok dito sa 2016 national elections? Pero hindi lamang naman ang pinagpupustahan dyan yung presidential tsaka yung vice presidential. Pati na yung mga gobernador ng lalawigan, mga mayor ng mga cities and towns ng ating bansa, mga konsehal. Ayan, di ba? So, talagang posible, depende na rin sa ipapasya ng taong bayan, maaaring magkaroon ng malaking pagbabago dito sa ating bansa. Pero tanong ko muna kay Kabuboy, sino ba ang sino sa national, marami pa rin haka-haka kung sino talagang ang mga tatakbo. So far, kahapon ang mga nag-file ng kandidatura si Vice President Jejo Binay. At napapayag na raw di umano ito si Gringo Onasan tumakbo bilang Vice Presidente. Sino pa ba? Yung si Camilo Sabio na dating PCGG Commissioner tumakbo, pero sinabi niya naman daw kaya naman siya tumatakbo para ipakita lang sa taong bayan na bagamat siya ay may kapansanan na. Kita mo kasi nung pagpasok sa COMELEC, inaakay-akay na eh. Merong diferensya na. May diferensya na. Sabi niya, para ipakita yung persons with disability, PWD. Sinasabi niya na, bagamat yung kanilang pangangatawan, baka hindi na katulad ng dati, kung malinaw pa rin ang pag-iisip, pwede pa rin sila magsilbi sa taong bayan. So yung kanyang pagtakbo ni Camilo Sabio is more symbolic. Statement, political statement. At siyempre, yung ating nai-interview paminsan-minsan si Tito Buboy, si Augusto si Hugo ay tumakbo rin bilang Pangulo. Dati pagkakaalam ko bilang senador ang kanyang pinupuntirya, ngayon presidente. Nagbago yung kanyang kaisipan. Ang isip dahil ito naman kasi taong ito, very accomplished naman siya talaga. Matagal siyang nanilbihang mambabatas. At siya din ay chairman ng TESDA. Executive Director. Diba? Executive Director ba ang tawag doon? Okay. So marami siyang binagong mga patakaran sa TESDA. At dati daw, 6 na kurso lang ang ino-offer sa TESDA. Pero nung siya yung nanungkulan, humigit sa 100. Dumami. At kanyang itinanggal na sa sakop ng TESDA yung pag-screening ng mga
ano ba yun, yung mga dancer na pupunta sa Japan. Sa Japan. Dahil kasi parang hindi daw magandang sa test day, pinasasayaw yung mga kababaihan. So nilipat, hindi ko alam kung nilipat sa POEA o sa OWA, pero wala na sa poder ng test day yon. Okay, so pangatlo si Huko. Pang-apat, ewan ko, dapat pa natin banggitin. Ito si Eli Pamatong. Yun. Si Spike. Maraming nagtataka doon, bakit? Bakit? Hindi, ang pinagtatakahan naman ng iba kung nasa tamang pag-iisip yung mama. Pero, siguro naman nasa tama. Palagay ko naman, dahil dun sa maganda naman yung pinagsasabi niya kahapon, sabi niya, sakaling manalo siya ng presidente, unang gagawin niya, gigirahin niya ang China. Yung ganun katino ang pag-iisip nun. As a matter of fact, sinunod pa niya yung bandera ng China, yes, di ba? Kung hindi, sa bagay, ako gusto ko talaga na dahil kalaban naman talaga ng ating bansa, 'di ba? Sinasakop yung ating teritoryo. Pero siyempre katanungan din kung madali bang gawin yung sinasabi niya. Tama. Okay, so medyo mahirap 'yan, mahirap. Medyo nga mahirap ata ang kanyang sinasabi. 1 million question mark 'yan. O kasi sinasabi, alam mo, ilang bang mga Chinese ngayon, mga 1.5 billion na lang Sinasabi nga nila na pagsabay-sabay jumingle yung mga yon. Baka malunod tayong lahat. Hindi ba? Okay, talagang isang problema yan. Yung territorial dispute natin sa China. Isang bagay na talaga, dapat talakayin yan ng susunod na pamunuan. Dahil nakita naman natin talaga, ako, batay dun sa, matagal na rin naman tayo naglilibot bilang isang reporter. Talagang medyo naging inutil. Itong kasalukuyang administrasyon sa pagtugon dyan sa issue na yan. Maraming sinasabi, bili ng bagong baril, kahit nasira, kahit may mga diferensya yung mga bagong baril. Pero kailangan din naman yan, bibili daw ng bagong eroplano, tsaka kung ano-ano pa. Pero parang sa wikang English yun yung knee-jerk reaction. Yes. Ibig sabihin, andyan na, doon ka bibili ng mga panibagong armas, doon ka magmomodernisa ng sandatahan lakas. Kailangan nandiyan na yung kalaban. Nandiyan na yung kalaban. Pero alam mo naman, pag umorder ka ng eroplano, hindi naman bukas makalawab. Andyan na. Dadating niya. Wala pa. Ni isa ngayon. So nakababa na sa pwesto si Noynoy. Baka hindi pa dumarating yung mga eroplanong yan, tsaka yung mga ibang mga kagamitan. So yan ang tinatawag na knee-jerk reaction, yung bang reactionary lang. Yung bang may kakulangan ng tinatawag na vision. Kasi itong territorial dispute, matagal na yan namumuo. Pagka alam ko, unang narinig ko yan, panahon pa ni FVR, ni Tabaco. Kung ba't hindi napaghandaan ng mga ilan ng presidente pumalit mula kay Tabaco, si President Erap, si President Gloria, tsaka ito si Pinoy. Kaya wala na rin excuse to si Pinoy na medyo yung bang last minute. Katulad na lang netong traffic ngayon. Bakit ba natin, bakit ba yan, yan ang naipagmamalaki ng daang matuwid Daang matuwid nga. Matuwid na, sabi mo, dire-diretso. Pero hindi ka naman makausad. Bakit? Hindi gumagalaw yung traffic. Balok to trend. Bumper to bumper, sabi ng mga taga-norte. Di ba? Bumper to bumper. Ayun. Kaya nagkaka-water ka na dun sa kilikili mo. Wala pa, nandun ka pa rin. Ngayon nga, photo finish na naman ako. Maaga naman akong umalis. Maaga akong umalis ng bahay. Maaga ako nagigising. Pero talagang minsan, hindi mo ma-spelling. Tuesday na ngayon ang matinding traffic na halata ko. Pero titatanong nga, bakit grabe ba itong traffic na ito? Anyway, mamaya pag-uusapan natin, bahagya lang yung traffic. Pero bago yan, alamin muna natin ang tumpak na oras. Ang tamang oras po natin ngayon ay 10:16 ng umaga. This time check's brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Okay. Tahimik pa rin yung mga ibang kasama natin dito sa studio. Anyway, etong traffic na to, Buboy, at Miss Kilay. Miss Kilay hindi Miss Kikay. So, yung kanyang tampipi na dala, yung pambabae na tampipi, alam mo ba ano ba tawag doon? Parang clutch bag na. Hindi Kikay kit ang tawag doon. Kilay kit. Kilay kit. Okay. Anyway, itong traffic na ito,
ikaw, Buboy, lagi ka nasa lansangan, no? Oo. Magaling kang magmaneho. Alam mo, na marami talagang sasakyan sa ating mga lansangan. Oo. Dahil malaki populasyon natin eh. Oh, Mahigit syempre. 100 milyon na ang mga Pilipino ngayon at nag-ipon-ipon dito sa Metro Metro Manila. Manila. So yung traffic given na yan. Pero mantaki mo yung biglang last 8 or 9 months ng administrasyon, pinagsabay-sabay lahat ng mga kinukumpuni sa kalye. Lahat ng pagtatayo ng mga flyover, lahat ng pag-extend o expand o kung ano pa man dito sa mass transport system, pinagsabay-sabay sa ilang buwan para lang magkaroon ng accomplishment na yung talagang tangible, yung nakikita, nasasalat-salat na accomplishment, itong administrasyong ito. Di ba? Talagang siguro ganun siguro ang ginawa talaga ng administration ngayon. Last minute. Last minute, oh. Habol lang habol. Yes, Oh, para habol. sabihin niya, magkano ang dahilan, di ba? Parating Pero totoo ba yun? Naniniwala ba kayo dun sa sinasabi nila? Sa bawat isang malaking infrastructure project, merong kickback. syempre, hindi ka naman pinanganak kahapon. Ako, syempre, alam natin 'yon. So, Hindi mawawala yun. So yun din ang pananaw ng tambay. Hindi Siyempre, naman kahit natin naman sinasabi na meron. Dahil Meron. kasi Oo. ano yun, baka sabihin nila nag-aakusa tayo ng wala wala namang naman. katibayan. Pero baka naman hindi. Baka naman puros honest silang lahat. Okay. Salamat. Salamat sa kanila. Thank you na lang. Oo. Okay. Sana kunin na kayo ni Lord. Lord. Ayun. Okay. Ang ating text line po sa mga nais makigulo. Nais makigulo sa ating programa o meron kayong mga sumbong, meron kayong mga nais na ihayag, no? Mga nangyayaring mga hindi magaganda. O kahit na mga magagandang nangyayari sa inyong komunidad, sa inyong pamayanan, the number to text is 0977 3421644. And 0977-342-1644. Pero pagkakaalam ko, sa mga darating na araw, baka babaguhin na raw Miss Kilay tsaka Buboy yung ating yung ating numero. Mas madali na raw matandaan o maisaulo. Pero meron pa rin tayong hotline. Ito hindi magbabago. 412-0288. That's 412-0288. Ayun. Meron ka na bang sundo? Wala pa. Saglit lang. Ha? Okay. Nako. Meron yatang merong bisita si Kabuboy. Okay. Miss Kilay, ano ba? Meron tayong texter Karancho. Maari ko bang basahin? Sige, basahin mo na. Sabi ng Voice of People. Voice of People? Okay Matindi yun Most politicians enter politics not to serve the people, but for personal reasons. Yun ang sabi ng Voice of People. Sino ba yung Voice of People na yun? Sa Facebook? Ay, hindi. Sa text. Sa text? Via text. Most politicians, ano raw? Enter politics not to serve the people, but for personal reasons. Tama. Okay. Sinasabi naman sa atin, sandali, Miss Kilay, ang ating field reporter na si Nestor Kagitla ay live na ngayon at handang-handa ng mag-ulat sa atin mula dyan sa Comelec, sa Intramuros. Magandang umaga sa iyo, Nestor. Magandang umaga, Karancho. Ano ba, ma'am? Okay. Hindi tayo ng sentro mo. Tayo ay nandito ngayon sa tanggapan ng Comelec sa Roseros, Manila. Roseros, okay. Kung saan ay magpapail ng certificate of candidacy itong si Mayor Fred Lim. Okay. At ngayon, kasalukuyang dagsa ang mga tao rito sa Roseros na kung saan ay inaantay yung pagdating ni Mayor candidate ng Maynila, Mayor Alfredo Lim. At ito na pag-alaman natin na si Mayor Fred Lim ay magmumula pa lang sa Manila Hotel. Kaya hanggang ngayon ay ang tabay pa rin ng mga supporters na andito ngayon sa Roseros ng Comelec. Nestor, nandiyan na yung mga supporters ng ating alkalde ng Himpapawid. Ni Mayor Lim, nandiyan ang kanyang supporters. Yung mga supporters na Mayor Lim ay naandito na. At saka naandito na rin yung ating mga kasama sa hanap buhay na
ay i-cover nga itong pagpapile ng candidacy ni Mayor Fred Lim dito sa Arroceros. Nestor, bukod... Yes, sir. Nako. Nestor, Go ahead, Carazo, go ahead. akala ko baka natapakan ka na, na-stampede ka na ng mga tao dyan eh. Hindi kasi medyo yung mga tinatawag na ano dito, yung na dumarating na itong ating kandidato ng Maynila na si Mayor Alfredo Lim. Pero bukod kay Mayor Lim, Nestor, sino pa ba yung mga matutunog na pangalan na nag-file ng kanilang kandidatura dyan sa COMELEC sa Arroceros? Ang nakikita ko na si Congressman na atong Silio, si Councilor Morales sa Bihar, Mariluso at iba pa. Okay. Malapit ba sa iyo si Congressman Atong Asilo? Hindi ko masyado dahil ito grabe na ang taon dumagasta rito sa tanggapan ng COMELEC Arroceros. Alam mo kahapon parang medyo nagalit si si Chairman Bautista dahil may kaguluhan daw yung naging sistema o siguro yung asal ng mga ibang mga nag-cover dun sa first day ng filing medyo hindi niya nagustuhan. Orderly naman ba dyan? Kasi minsan kahit maraming tao pwede naman maging orderly, di ba, Nestor? Ganito, Karancho, medyo hindi natin masyado sobrang ingay naman rin sa Arroceros. At ito nga talagang madami yung mga supporters dito ni Mayor Alfred Lim. Okay. So mamaya, nandiyan dyan na ba siya? Siguro medyo ito, kasama na natin si Percy Lapid at ayun ngayon Karancho, muli tayong magbabalik para yakit natin yung magiging statement ng ating candidate for Mayor Maynila, si Mayor Alfredo Lim. Okay. Dito sa COMELEC ng Arroceros, ako si Nestor Cagitla, nabulag para sa DZRD. Maraming salamat, Nestor. Ayan po, narinig nyo mula sa ating reporter na si Nestor Cagitla na nandun sa tanggapan ng COMELEC sa Arroceros, Maynila, na paparating na raw ang ating alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy, ng kanyang COC para sa kanyang muling pagtakbo bilang alkalde ng syudad ng lungsod ng Maynila. At batay po dun sa ating narinig, parang siksikan ng tao, talagang pinagkakaguluhan ang ating partner dito sa ating programa na si Mayor Fred Lim. At mukhang pinagkakaguluhan hindi lamang ng media kundi ng kanyang mga supporters. At batay naman din sa ating mga naririnig, sa ating mga nasasagap na mga balita, talaga naman napakainit ng pagtanggap ng mga mamamayan ng lungsod ng Maynila sa kanilang dating mayor na inaasahan nila baka sakali siyempre sa tulong yan ng taong bayan, sa tulong ng mga Manileño ay makabalik sa poder upang muling magsilbi sa kanyang pinakamamahal na lungsod at sa kanyang pinakamamahal na mga constituents. O Miss Kilay, ano bang reaksyon mo dun sa report neto ni Nestor? Mukhang matatapakan na ata si Nestor dun eh. Mukha nga nagkakagulong ang mga supporters ni Mayor Lim. Saka it's about time na mag-file na siya kasi ang dami nating mga texters saka mga listeners na talagang inaabangan ng pagbabalik ng ating alkalde. Ayun. Buti na yung tinatawag na early bird eh. Yung early bird. Mm-hmm. Na ikwento ko na ito kahapon eh. Buti na sa pag-file ng COC, ikaw ay mapabilang sa early bird. Kasi kung last minute, kasi alam mo yung sa ating kultura minsan maraming last minute kumilos. Isipin mo kung sa Biyernes ka mag-file, last day of filing, pagkatapos mahaba pala yung pila, nagkasabay-sabay kayong yung mga last minute filers. At nasaraduhan ka ng opisina ng COMELEC, magiging ka ng angry bird. Ayun.
'di ba? Kaya tama lamang 'yan. Pero alam mo Miss Kilay, itong minsan ginagamit din ng mga politikong taktika itong medyo huli o medyo late filers sila. Oo. Unang-una, um, may bentahe daw yung pagfa-file ng huli. Kasi pag antimano alam na kakandidato ka. Mm. Pag alam na kaagad, kung ano-ano ng paninira ang ipupukol sa iyo. Mhm. Tingnan mo na lang ito si Senator Grace Poe. Dahil medyo namamayagpag siya dun sa survey, hindi lang medyo namamayagpag, kung hindi consistently at the top of the survey siya, number one, by more than one survey agency. Kung ano-ano ng mga pinupukol sa kanya, sinisiraan na pati yung citizenship issue. Hindi naman yung naging issue nung senadora siya, di ba? Tapos biglang ngayong magpe-presidente na, bago pa man siya mag-announce ng kanyang kandidatura, kita mo naman I mean, hindi ko sinasabing siya yung aking favorite candidate, pero nakikita mo naman, pag talagang meron smear campaign, meron demolition job, na sino pa ba ang magpapakana ng isang demolition job laban sa isang kandidato kung hindi yung mga kontrapartido, di ba? So, bibilang ka na. Sino ba yan? Palagay ko, hindi naman yan sila Mayor Duterte o yung iba pa. Hindi rin yan si Sihuko. Hindi rin siguro yan si Eli Pamatong. At hindi rin yan si Camilo Sabio. Or even yung tricycle driver na nag-file din palagay. Niya. So in other words, yung may pakana niyan, mamili ka lang dun sa dalawang iba pang leading candidates. O at least kung hindi man sila personally, yung kanilang kampo ang nasa sa likod ng mga ganyan yung mga demolition job, mga smear campaign. Yan naman ang dapat siguro tanggalin na natin sa ating bokabularyo, lalo na sa ating kulturang pampolitika. Ang dapat ginagawa talaga ng mga mga candidates, yung mga may ambisyon na makaupo sa mas mataas na posisyon, ipakita nila, patunayan nila ang kanilang abilidad batay dun sa kanilang mga naging nakaraan o track record. Ano ba track record mo? Yun ang dapat itanong natin kay Mar Rojas. Yan din ang dapat natin itanong kay Jojo Binay. Ano ba ang inyong mapagmamalaki? Meron ba kayong maipagmamalaki? Yan ang mga ating mga ewan ko, pero palagay ko hindi naman nakikinig sa advice ng mga pangkaraniwan tao yung mga ganyang mga kandidato dahil makapangyarihan nila. Anyway, basa-basa tayo ng ating mga text. Okay. Ito naman ay sino ba ito? Lumalabas pa lang sa ating screen, wala pang pangalan. Anyway, babasahin ko na rin. Mapagpalang umaga po, Karancho Migs, at especially po sa aming pinakamamahal na Mayor Alfredo Lim. Naway matagumpay at gabayan ng ating Panginoon Diyos sa kanyang pagpa-file ng kanya pong Certificate of Candidacy na patunay pagbabalik na tunay na sandigan ng mamamayan at ama ng lungsod ng Maynila. Nandito po kami buong lakas dugo at buhay na kasama na susuporta at sasama sa inyo. Pakibati po kami na bumabiyahe sa ng van nila. Ma'am Rose, Miss Eleanor. Okay, naputol po ang ating screen. Ayan. Okay. Sino ba to? Miss Eleanor at ang aming driver na si Kuya Alfred. Punta na po kami, Malolos office. Pa-NLEX na po kami. Hi din, Miss Kilay. Ito naman ay mula kay Marvin Kapili ng Tondo, Manila. Ito si Marvin, Miss Kilay. Pagkakaalam ko ba, bibisita ulit ito sa atin sa Huwebes. Sana nga para makilala ko. Yung para makilala mo. Anyway, meron daw siya mga dadalhin na mga gusto rin ma-meet tayo dito. Yung ating mga kasamahan dito sa studio, pati na rin si Mayor Fred Lim, no? Upang yung mga nangangailangan ng siguro ng konting tulong ng ating istasyon. Hindi pinansyal na tulong. Hindi. Wala po tayong ikakasadya. Kung hindi yung mga tulong sa mga problema nila, yung mga hindi sila naririnig ng mga opisyalis ng kanilang lungsod ng Maynila sa kanilang mga hinaing, yung mga dinededma sila
Kasi minsan, alam mo, marami mga politiko dalawang pagkakataon lang yung makikinig sa iyo eh. Unang-una, pag nangangampanya, di Mhm. ba? Kasi pag naupo yan mga yan, hindi ka nakilala niyan eh. Nagkakalimutan na. Di ba? Pag nangangampanya, tsaka ano pa ba? Yung pangalawang pagkakataon, siguro, pagpupurihin mo sila. Kung meron silang mapapala sa'yo, kung meron silang makukuha sa'yo. Pero yung sa pang-araw-araw, karamihan ng mga politiko, at yun naman, ang napakasakit dito sa ating bayan, wala nang kilala. Saka mahirap na makontak pag naupo na. Di ba? Dadaan ka na sa ano, Ang daling tawagan kapag nangangampanya. Hindi ba? Pero pag nandiyan na, dadaan ka sa alam mo naman, sekretarya, nakita mo, pumasok sa mga sa staff. opisina. Pero ang dami na yung tinatawag na cordon sanitaire, di ba? Oo. Hindi yung bang mahirap na ma-reach, literal. Tapos minsan yung mga bodyguard pa, bastos, di ba? Yung parang brusko pa yung kanilang pakikitungo sa mga constituents. Hindi katulad nito ni Mayor Lim. Si Mayor Lim, alam mo, ito, naalala ko nga dati may napag-usap-usapan para bang hindi ko alam kung absent o di kaya late yung kanyang driver. Oh. Nag-taxi. Ayan ang mga yung mga public servants na talaga namang hindi mahirap ma-reach. Dahil yung bang kumbaga yung kanyang pamumuhay hindi pa rin masyadong nagbago Bago. doon sa kanyang yung nakagisna na. Kasi yung iba naman, gusto talaga nila, napapaligiran sila ng maraming tao, siguro para magpakitang gilas. Ewan ko, pero yung mga ibang mga kandidato, kaya laging napapaligiran ng maraming tao dahil inaakay. Or baka naman may threat. Pwede rin yan, pero minsan inaakay lang, hindi na makalakad ng diretso. Hindi ba? Yung pa, hindi, matanda na sa bagay, mga matatanda naman, karamihan dyan sa mga tumatakbo. Pero yung iba, hindi pa naman katandaan. Ito si Mayor Fred Lim, hindi na rin bata ito, pero nakikita mo, kung hindi naka-sandals, naka-rubber shoes. Oo. Pagkatapos palakad-lakad pa. Alam mo ba, pang-apat na palapag itong opisina natin. Noong, kailan ba? Basta recently, nagkaroon ng problema yung elevator. Nakita kami dyan sa lobby ng ating building. Sabi ko, Oo. Mayor, baka matrap pa tayo dyan sa elevator ng building. Ah, pumanik Lakad na na lang lang. tayo, maghagdanan tayo. Aba, nung sa ika-4, umakyat kami. 4th floor. Parang ako pa hiningal ata ng kaunti. Sa bagay, ako naman patakbo ako umakyat. No? Siya medyo, medyo Pacing lang. pacing lang. Okay. Ito naman, basahin natin ang pahabol na text ni Mr. Marvin Capili ng Tondo, Manila. Sana yung susunod na ating magiging presidente ay merong prospektibo o may nakahanda ng blueprint o plano na kanyang proyekto at gagawin sa ating bansa. Gaya po ng pagsasaayos ng sablay at palpak na serbisyo ng mass transportation, trapiko, edukasyon, hanap buhay, peace and order, heinous crimes, talamak na salot na droga na ang binibiktima pa ay ang mahihirap na pamilya, agrikultura at pagpapatayo ng ospital at ang mahal na kuryente at infrastructure na tayo, mamamayan, ang makikinabang. Salamat sa Marvin Capili. Okay. Nasa sasakyan nga ito si Marvin. Sige-sige ang text Baka nata-traffic kaya nakatutok na lang sa kanyang cellphone at saka nakikinig sa radyo. Mukhang pa out of town sila. Baka meron silang kung anumang, ano ba siguro meron silang out of town meeting. Nauuso na ngayon yung mga team building Oo. Pagkakaalam ko, nakausap ko na to si Marvin nagtatrabaho ata ito pa sa parang manpower agency o kung ano. So office worker siya. Office employee. So alam naman natin ngayon na yung mga makabagong patakaran sa pagpapatakbo ng yung mga kumpanya, maraming mga meeting yung para Mahilig sa meetings. Mahilig sa meetings. Pero sinasabi nga nila dahil uso na raw ang internet ngayon, dadating ang panahon na yung mga meeting sa pamamagitan na lang ng mga gadgets, di ba? Yung mga Mag-Skype na lang. pero marami naman nagsasabi, kailangan pa rin talaga yung nagkikita.
Yung Iba pa mga rin yun. ayun, para naman yung bang magkaroon ng tunay na relasyon yung mga empleyado, yung mga manggagawa. Eto, nakaantabay pa rin ang ating field reporter dyan sa Arroceros para alamin kung para iulat sa ating mamaya kung nakapag-file na nga ba ng kanyang COC ang ating alkalde ng Himpapawid at ang kanyang mga kasamahan. Pero nakaantabay rin siya dyan para malaman natin kung sino pa ang ibang magfa-file ng kanilang kandidatura. Siyempre, kailangan tutukan din naman natin yung mga ibang mga politiko dyan sa Maynila. Kasi, alam mo, Miss Kilay, palaisipan pa rin ngayon kung ito ba si Mayor Erap ay muling tatakbo bilang alkalde ng lungsod or kahit na sinasabi niya, parang mayor nga ulit ang kanyang sisikapin sungkitin, meron naman nagsasabi na baka he may go for a higher office. Oo. Dahil bugbog na ng kontrobersiya yung kanyang kaibigan, si VP Binay, at yun nga sinasabi nila na kung yung winnability nito ni VP Binay pagdudahan na nila bilang partido, baka nga daw, ito naman ay from the rumor mill nga. From the rumor mill at haka-haka. Pero alam mo, minsan sa English nga, sinasabi nila, when there's smoke, there's fire. At alam mo naman, itong mga political parties natin, hindi magpapatalo. Okay lang naman sa kanila na ikanal yung kanilang mga kasamahan. Basta siguruhin lang na silang mananalo. Dahil alam mo naman na dito sa ating bansa, kapag natalo ka, hindi ka lang natalo sa politika. Pag naupo yung susunod na administrasyon, pupukulin ka ng kung ano-anong mga kaso. Tunay. 'Di ba? Kagaya na lang nito ni Secretary Rojas pag hindi itong naupo. Palagay ko ito si Pinoy tsaka yung mga kasamahan niya baka makatikim din. Yung katulad ng kanilang ginawa sa nakaraang administrasyon. Kay Gloria. 'Di ba? Na ang isang working group na mula sa United Nations ang nagpunta dito sa bansa. At nagsabi na yung pagkakapiit, yung hospital arrest dito kay Gloria Macapagal Arroyo ay hindi raw makatao at labag na sa kanyang karapatang pantao at siguro labag sa international laws. Iba naman ito, kung titingnan natin from a legal standpoint, iba naman ito dun sa nangyari kay Erap dahil si Erap nagdaan sa paglilitis ng sa yung impeachment trial, 'di ba? So nakita naman natin yung pag-unfold, yung paglalahad ng mga ebidensya at nung na-find guilty siya at ito ewan ko kung pinagsisihan din ito ni CGMA ni Gloria kung hindi siya'y pinardon. Oo. Pinardon, pero sa ibang bansa pag pinardon ka ng ganyan, yung mabibigat na crime, hindi ka na sana dapat makatakbo ulit, 'di ba? Dahil kasi hindi naman sinasabi na ikaw ay hindi nagkasala. Oo. Sinabi lang na pinapatawad, Wag ka na. hindi naman sa pinapatawad lang parang pwede mo nang hindi pagdusahan yung iyong mga maling ginawa. Siguro for humanitarian reasons din dahil baka may edad na o kung ano pa man. Pero nagkaroon nga ng masamang, sabi ng iba, nagkaroon daw ng masamang effect in that ang isang convicted plunderer can run for for public office, for president. Nakaupo siya bilang alkalde ngayon pero tumakbo na rin siya at pinayagan siya to run for president. Oo. Ngayon hindi naman natin binabanatan lang si Era para banatan lang siya pero ito naman ay ating tinatalakay lang bilang isang test case. Okay. Kasi magkakaroon pa. Sino ba yung nagsabi kanina napakarami daw na mga kumakandidato ngayon ang nakapiit o may kaso o di kaya nasa likod ng rehas. Oo. So itong mga ito babalik yung issue na yan. Ano ba ang kailangan mong gawin para ikaw ay permanently or yung lifetime ma-disqualify sa iyong pagkakaupo sa pagtakbo paninilbihan sa gobyerno. Ito na lang yung desisyon ng ombudsman kontra dito kay Junjun Binay, mayor, pinatalsik na mayor.
Kasama rito yung lifetime disqualification from public service. Mm-mm. So more or less, ito rin naman yung naging kaso dati, di ba, ni Erap, Oo. na kanilang kapartido rin. Di ba? Bakit iba? Yung isa, presidente, di umano, umabuso. Itong isa, mayor lang ng isang syudad, umabuso rin. At pera din ang pinag-ugatan ng problema. Bakit parang Mas matindi ang mas matindi yung sa mayor? Hindi natin sinasabi na hindi dapat pagdusahan ni Junjun Binay kung meron man talaga. Bagamat ito ay hindi pa exhausted yung kanyang mga legal avenues. Ibig sabihin, pwede pang iapila o pwede pang ma-reverse ata, pagkakaalam ko. Pero yun lang mga katanungan natin. Ano ba ang talagang batayan ng ating mga batas? Tsaka, mukhang totoong-totoo nga na kung ikaw makapangyarihan, ikaw nakapwesto, ikaw ay mayaman, meron kang mayaman at siguro pambayad dun sa mga abogado, magaling na abogado. pang PR. Di ba? Kasi nandiyan din, meron din mga publicists yung mga yan at gumagawa rin minsan ng kanilang mga imahe. Di ba? Yung bang minsan, binabaliktad pa nila yung kanilang mga accusers. Yung mga accusers pa nagiging marumi. Mhm. Yung naglalagay ng duda sa pagkatao ng mga accusers dahil nga may kwarta para panirampuri. Yung demolition job, smear campaign, mahirap kasi tanggalin na sa utak ng tao once binaboy na yung pangalan mo. Ngayon, yung mga yan ay nagiging posible lang, yung mga pagbabaliktad sa katotohanan, pagbabaliktad sa batas. Yung mga merong power at meron money. Mhm. Ayun. So, yan lang ang mga katanungan siguro. Yung atin naman, hindi naman tayo naghuhusga. Pero, ito ang panawagan natin sa publiko. Mag-isip po tayo. Magmuni-muni tayo. Timbangin natin. Dahil pag nagkamali tayo sa pagluklok ng mga opisyalis nitong 2016, ito nakita natin sunod-sunod na. Ito po, malinaw, sunod-sunod na ang ating pagkakamali bilang mga botante. Kung isa pang 6 na taong, kung karagdagang 6 na taong pa ang ating bubunuin sa ilalim ng pamamahala ng isang walang silbi, o di kaya kasi yung masamang opisyal yung sabi natin masama, hindi naman laging magnanakaw yan Minsan yung inutil. Ayan, nakaramdam na tayo na nakita na natin yung pag nanunungkulan mga magnanakaw. Nakita na rin natin at na-experience natin yung nanunungkulan inutil. Abay, saan tayo pupulutin, mga karancho? Sa kangkungan. Ayun po. Kaya hindi na po tayo, we cannot afford to make another 6-year mistake. Dahil baka hindi na tayo niya mag-survive bilang isang nasyon. Kaya wag po tayo papadala dun sa mga propaganda lang, mag-isip-isip tayo, tingnan natin yung mga accomplishments. Pero alam mo, Miss Kilay, kung titingnan mo yung linya ng mga vice-presidente, mas maganda pa kaysa dun sa mga lineup ng presidente. Oo. Di ba? Parang sa akin, dito sa vice presidential race, wala pang tapon. Mhm. Sa mga matutunog, nandyan si Chis Escudero, si Bongbong Marcos, si Alan Peter Cayetano, tsaka si Gringo Onasan. Meron pa ba? Yan yung matutunog. Pero alam nyo po, kahit na sino dyan sa 4 na yan, umupo bilang presidente, palagay okay lang sa akin. Wala akong, kumbaga kahit na paano may kumpiyansa ako na, kasi yung vice president tinatawag yan spare tire. Sakaling may naupong presidente diyan sa mga, well, hindi naman dun sa lahat. Pero meron tayong mga presidentiables diyan sa tingin ko talaga, kung ako tatanungin mo, hindi ko paborito. Ibig sabihin, mas preferred ko pa yung kanilang vice presidential candidate. Ayun. Yun lang naman, akin lang yun. O kaya sakaling maupo dyan, yung presidenteng hindi natin masyadong kinabibiliban, dalawa yun. At sakaling kunin sila ni Lord, yung papalit sa kanila, ayos lang sa akin. Ayan. Anyway, basa-basa po tayo ng inyong mga text. Ito naman ay mula kay Donald Aquino of Santa Maria, Tondo, Manila.
Okay, sabi naman ni Donald, tunay na nasa ating mga mamamayan ang kapalaran nitong bansa nating ito. Ika nga, minsan lang darating ang tsansa para sa pagbabagong ganap o tunay at mahabang kabiguan o pagdurusa naman kung patuloy na mahihimlay ang karamihan sa pagiging sarado ang isipan at bulag na paniniwala at yung patuloy na pagiging traidor dito sa ating sariling bayan at sa mga hinahabag na taong bayan. Maraming salamat po, Donald Aquino of Santa Maria, Tondo, Manila. At maraming salamat din sa iyo, Donald Aquino. Ayun. Ito si Donald, supporter din ito ni Mayor Lim. Pagkakaalam ko. Palagay ko, baka ito si Donald, isa dun sa kanina narinig nating crowd na kung bakit hindi tayo magkarinigan ni Nestor Kagitla na ating reporter nando ngayon sa opisina ng COMELEC sa Maynila. Karansyo, sana bumisita rin sa atin si Donald. Oo. Nakita na raw pala sila ni Mayor Lim at binigyan pa niya ng masarap daw na kakanin ito si Mayor Lim. Wow. Masarap daw, alam mo kasi ang mga Manilenyo, yung mga taal na Manilenyo, talagang Tagalog 'yan. Ngayon siyempre halo-halo na, may mga Bisaya, may mga taga Mindanao, pero mga Ilocano, Kapampangan. Pero once upon a time dito sa Maynila, talaga marami mga yung Katagalugan, ika nga. Kaya nga ito si Mayor, 'di ba, ang roots niya Bulakenyo. Oo. Katulad mo. Santa Maria, Bulacan. Kayo Santa Maria, si Mayor yata parang San Miguel. Basta taga rin. Yung kanyang roots, no? So kita mo naman magtagalog, talagang yung Tagalog na yung Tagalog na Makata. Nami-miss ko 'yun eh. Minsan alam mo, yung Taglish minsan hindi na magandang pakinggan eh. Masarap pa rin mapakinggan minsan yung mga marunong talaga magsalita. Kasi alam nyo, minsan yung mga may edad na nagsasalita ng tunay na Tagalog, kasama dyan yung pagiging maginoo, yung polite. Diba? Hindi ngayon, basta kung ano lumabas sa bunganga ng tao, katulad ko minsan. Ganun na lang. Pero dati, kahit na minsan galit na, parang may polite pa sila. Okay, polite pa sila at okay. Diba? Bago natin ipagpatuloy ang ating balitaktakan dito, ito meron pang text mula sa isang listener. Ito naman po ay mula kay Carlos Rodriguez Jr. ng Paco, Manila. Sabi naman ni Carlos Rodriguez Jr. of Paco, Manila, "Good morning, Sir Miguel." Good morning din po. Wish ko lang po pagka nanalo si Mayor Lim, sana mawala na mga sidewalk vendors dito sa Pedro Hill. Wala ka nang madaanan sa bangketa. Binaboy masyado ng Mayor Plunderer. Kilala mo ba? Miss Kila, itong Mayor Plunderer. Itong Mayor Plunderer namin ang Manila. Okay, yan naman ang kahilingan ni Mr. Carlos Rodriguez Jr. of Paco, Manila. Okay, makakarating po. Pagkakaalam ko naman, ito si Mayor Lim. Nag-uusap na kami dito ilang beses dahil nga itong problema sa vendor sa City of Manila. Talagang palaki ng palaki, palala ng palala at ang dami-dami nang nagrereklamo. Yung mga pedestrians, nagrereklamo. Yung mga residente, nagrereklamo. At yung mga vendors, nagrereklamo rin. Ibig sabihin kasi, parang nawala na ng order. Hindi naman kasi daw masama itong pagiging vendor. Ito ay isang marangal na trabaho na dapat nating suportahan din bilang mga Pilipino, bilang mga tayo lahat ng mga naghahanap buhay. Dapat kahit na papano, yung bang ang puso natin malambot, lalo na kasi itong mga vendors ito hindi po mayayamang tao yan. Hindi po natin dapat tanggalan ng means of livelihood yung mga taong yan. Subalit, kailangan isaayos. Unang-una, ilugar. Ilugar. Huwag kasi yung ginagawa ng pamunuan lungsod ngayon parang itinaboy sa kalye. Hindi ko alam kung siguro para magsiksikan at masingil. Kasi habang mas marami nagsisingil, ibig sabihin maraming umuukupa doon sa mga kung saan-saan dyan, mas marami silang nagagatasan yung tarya. Meron kasing legal na binabayad yan at meron ding under the table. Tsaka dun sa privatization ng mga palengke na hindi naman yata dapat i-privatize pero pilit na pina-privatize. Magkano bakit?
pinaprivatize po yan. Kaya napipilitan yung mga, ano ba tawag doon, yung stall, di ba? Sa palengke may mga stall, may mga pwesto. Mhm. Ngayon, yung mga may pwesto, napilitan na rin, naitulak na rin sa labas. So yun, nagpapa-traffic. At yan, katulad nga ng sinasabi ni Mr. Rodriguez, naaabala na rin sila dahil kasi napakarami ng mga vendors na nasa kalye na ng kanilang syudad. Kaya lalong nagta-traffic. Diba, parang nagkapatong-patong na yung inefficiency, yung callousness, yung stupidity, at yung at yung lack of vision, ika nga, ng ating mga public officials, both national and local. Hindi natin nanginunguso lang na dito sa iisang syudad. Dahil alam po naman natin na itong Metro Manila, kung titignan mo from an economic point of view, from a political point of view, yung perspective na malawak, this is one mega city. Mhm. One mega city na yan. Kasi sa ibang bansa, Miss Kilay, yung mga city, meron isang city dito, paglabas mo dun sa city limits, makakita ka kung hindi mga farms, hindi kaya may konting gubat, o small towns, mga suburbs. Pagkatapos, magmamaneho ka sa highway, Mhm. dadating ka na naman sa isang panibagong city. Etong mga city natin dito sa Maynila, sa Metro Manila, umpok, parang yung dikit-dikit sila. Kaya kung titingnan mo nga, sinasabi natin, from a broader perspective, ang Metro Manila is not just several cities. Kung hindi, this is one mega city. Mhm. Ayan. Kaya yung problema dyan sa Maynila, problema rin sa Quezon City, problema rin sa Caloocan. Di ba? Problema rin sa San Juan. Tama ba yun? Yung problema sa Maynila, problema din sa San Juan. Oo. Dahil nga, interconnected na yung ating mga lansangan. Ayun, yun lang naman ang akin sinasabi. Anyway, nabanggit na rin naman natin bago tayo medyo mabilis pa lang 1 oras pag maganda ang usapan. Napag-uusapan na rin naman natin yung mga vice presidentiables. Karancho, si Senator Trillanes din, kasama siya sa lineup. Oo nga. Ayos din yun. Panglima, Idealistic din yun. Makakalaban niya si Gringo. Ah. Yung original na nagkudeta, tsaka yung medyo bago-bagong nagkudeta. Pero nung original na kudeta, bata pa ako hindi ko pa na-cover yun. Pero yung mga panibagong kudeta, ito yung kudeta ng mga Magdalo. Yung kudeta ng RAM, Mhm. parang high school pa lang ako nun. Pero reporter na ako nung magkudeta itong mga Magdalo. Kaya medyo na yan. Nasaksihan na natin yan close from a personal, intimate, and close quarters perspective. Mga exciting coverages yan para sa isang reporter. Anyway, ito na mabanggit ko lang. Alam mo ba, ito si Senator Bongbong Marcos at si Senator Chis Escudero, na parehong magagaling na mga vice presidentiables, na sa akin parehong presidential timber. Siguro lang dahil minsan yung baka kulang yung kanilang packaging o yung publicity, yung public relations. Pero kung ako, pwede talaga pareho yan pwedeng tumakbo kung yung sa kalidad lang at yung kanilang husay. Okay yan magpresidente. Pero kung titingnan nyo background ng mga yan, pati yung mga ama nila, nitong dalawang ito, bukod sa magagaling, matatalinong tao. Kalimutan na natin ang inyong political persuasion. Pero kung sa husay na lang at talino, siyempre, yun si dating Pangulong Ferdinand Marcos, hindi naman natin masasabing mahina ang kukote niyan. Katulad ng mga ibang mas recent president na mabait daw, pero kitang-kita naman medyo kumbaga sa kutsilyo. Kutsilyo, medyo may kapurulan. Ayan. At yung tatay naman ito ni Chis, si Salvador Escudero, na yan ang mga leader ng mga dating bagong lipunan. Yung KBL, yung Kilusang Bagong Lipunan. Dahil si Marcos yung presidente noon, si FM, si Ferdinand Marcos. Yun naman si
Salvador Escudero ang kanyang agriculture minister. Mm-mm. Agriculture minister at isa rin sa mga stalwarts ng KBL hanggang mapatalsik si Marcos. Pagkakaalam ko hindi pa hindi kaagad kumalas. Etong si yung tatay ni Cheese doon sa kanilang partido at doon sa kanilang pinaglalaban hanggang nga nagkaedad na yan at sa kanyang muling pagtakbo doon sa Bicol, makikita mo yung kanyang polo, meron pa rin yung yung mga stripes na red, white and blue na kulay ng kanilang partidong KBL. Ano ngayon ang pinakikita nito? Wag na natin pakialaman yung mga issue kung sino yung kung ano yung pinaglaban, sino yung diktador, sino yung kung ano man. Pero pag-usapan na lang natin yung fact na consistent sila at hindi basta kumakalas dun sa kanilang paniniwala. Unlike ngayon na marami political butterflies, di ba? Hindi political butterflies yung mga yan kasi butterflies maganda pa eh. Political bangaw ang tawag natin dyan sa mga yan. Ayun, kasi di ba ganun din naman yung bangaw eh. Papunta-punta rin kung saan. Kaya lang mabaho. Mabaho. Dumidikit. Kung saan dumidikit. Ayun. At isang butterfly sa bulaklak. Sa bulaklak, ayun. Paris ko, mahilig din ako sa mga flower. Oh, yung mga flower, di ba? Yung makalimuyak na bulaklak. Ayun. Pero yung yung mga bangaw, ayan, hindi magaganda yan kasi may dalang germs yan. Baka kung anong mangyari sa'yo pag nagkaroon ka ng contact dito sa mga germs na ganito. Ayun. Baka magkanana ka. O yung Okay. Yun nga sinasabi natin. Kaya dahil nga dito sa ating paksa na yung mga vice presidentiables magaganda. Ito si Marcos at ito si Cheese. Yun nga, yan ang kanilang background. Mm-hmm. At ang kanila, pag either of them ang manalo, sino man sa kanila, ito yung senyales na rin na parang hindi lock, stock, and barrel na lang na nilulunok ng taong bayan. Yung mga pinagsasasabi na itong mga nakaraang administrasyon na ito, lahat ng nangyari noon negatibo. Dahil kitang-kita mo naman itong bago mag-announce ng kanyang kandidatura, ito si Bongbong. Marami na naman mga, yung martial law, ganito, yung mga yung mga rara boys na naman at mga rara girls na itong mga nakalaban nila, mga katunggali nila sa partido. Yun naman, parang yung sugat inuungkat na naman. Pero yung katanungan, sugat nga ba? Ano ba yung napakita ninyo ngayong kayo ang nanunungkulan? Ayan, yan ang mga katanungan. Anyway, ubos na ang ating oras at maya-maya ating matutunghayan yung BBC World Report. Okay, tapos na tayo. Pero bukas po, tayo magbabalik at hari nawa, makakasama na natin dito ang ating alkalde ng Himpapawid na sa mga darating na araw, hindi lang alkalde ng Himpapawid, kung hindi alkalde na rin muli ng isang lungsod. Anong lungsod yun? Alam nyo na. Ako naman ang inyong Karancho, Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Thank you rin, Miss Kilay. Salamat, Karancho. Naku, very demure. Okay, thank you. Mabuhay po tayong lahat.